Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at may pagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumainyo rin. Tayo ay nasa ikalawang araw ng 8 araw na maringal na pagdiriwang natin ng Pasko ng Pagkabuhay. Simula kahapon hanggang sa darating na linggo, yan ang tinatawag nating Oktaba ng Pasko ng Pagkabuhay. Oktaba, ibig sabihin 8 araw. Ganon ka maringal ang pagdiriwang na ito. 8 araw nating ipagdiriwang ang pagkabuhay ng Panginoon. At sa 8 araw na ito, pagnilayan nating mabuti ang pagkabuhay ni Jesus. At ito'y ang diwa nito'y ating araw-araw na maisabuhay sa ating buhay Kristiyano. Aminin natin ngayon ang ating mga kasalanan upang maging marapat tayong gumanap sa banal na pagdiriwang. Panginoong Jesus, Ikaw ang aming buhay at muling pagkabuhay. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoong Jesus, Ikaw ang aming pag-asa at kagalakan. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoong Jesus, Ikaw ang liwanag ng sanlibutan. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Luwalhatiin natin ang Diyos. Luwalhati sa Diyos sa kaitaasan. Kaloob sa lupa ay kapayapaan. Pinupuri ka at ipinagdarangal. Sinasamba ka dahil sa dakila mong kalwalatian. Panginoong aming Diyos, Hari ng langit, Amang makapangyarihan, Panginoong Hesukristo, bugtong na anak ng Diyos, Kordero ng Ama, Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan, Ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama. Maawa ka sa amin, Ikaw lamang ang banal, Panginoong Hesukristo, kasama ng Espiritu, sa luwalhati ng Ama. Amen. 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 Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, lagi mong dinaragdagan ang mga supling ng iyong sambayanan. Ipagkaloob mong ang tinanggap nila sa pananampalataya ay laging pakinabangan nila sa pagdiriwang ng banal na salo-salo. Sa pamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong araw ng Pentecostes, tumayo si Pedro at ang 11 apostol at nagsalita ng malakas. Mga kababayan at mga naninirahan sa Jerusalem, pakinggan ninyong mabuti ang aking sasabihin. Mga Israelita, pakinggan ninyo ito. Si Jesus na taga Nazaret ay sinugo ng Diyos. Pinatutunayan ito ng mga himala,
mga kababalaghan at mga tandang ginawa ng Diyos sa pamamagitan niya. Alam ninyo ito sapagkat lahat ay naganap sa gitna ninyo. Ngunit ang taong ito na ibinigay sa inyo ayon sa pasya at pagkaalam ng Diyos sa mula't mula pa, ay pinapako ninyo at ipinapatay sa mga makasalanan. Subalit, siya'y muling binuhay ng Diyos at pinalaya sa kapangyarihan ng kamatayan. Hindi ito maaaring mamayani sa Kanya, gaya ng sinabi ni David. Nakita ko na laging nasa tabi ko ang Panginoon. Siya'y kasama ko, kaya't hindi ako matitigatig. Dahil dito, nagalak ang puso ko at umawit sa tuwa ang aking dila. At ang katawan ko'y nahihimlay na may pag-asa, sapagkat ang kaluluwa ko'y di mo pababayaan sa daigdig ng mga patay, at hindi mo itutulot na mabulok ang iyong banal. Ituro mo sa akin ang mga landasing patungo sa buhay. Dahil sa ikaw ang kasama ko, ako'y mapupuspos ng kagalakan. Mga kapatid, masasabi ko sa inyo nang tiyakan na ang patriarkang si David ay namatay at inilibing. Naririto ang kanyang libingan hanggang ngayon. Siya'y propeta at nalalaman niya ang pangako sa kanya ng Diyos na magiging haring tulad niya ang isa sa kanyang mga inapo. Ang muling pagkabuhay ng Mesiyas ang nakita't hinulaan ni David ng kanyang sabihin. Hindi niya pinabayaan sa daigdig ng mga patay at hindi itinulot na mabulok ang kanyang katawan. Itong si Jesus ay muling binuhay ng Diyos at saksi kaming lahat sa bagay na ito. Nang itaas siya sa kanan ng Diyos, tinanggap niya sa kanyang Ama ang ipinangakong Espiritu Santo at ito'y kanyang ipinagkaloob sa amin, tulad ng inyong nakikita at naririnig ngayon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Diyos ko ang aking dalangi, ako'y iyong tangkilikin. Diyos ko ang aking dalangi, ako'y iyong tangkilikin. O Diyos, ako'y ingatan mo, ingatan ng iyong lingkod. Ang hangad ko ay maligtas, kaya sa iyo tumutulog. Ika'y aking Panginoon, ang wika ko sa aking Diyos. Kabutihang tinanggap ko ay ikaw ang nagkaloob. Ikaw lamang upuon ko ang lahat sa aking buhay. Ako'y iyong tinutugon sa lahat kong kailangan. Diyos ko ang aking dalangi, ako'y iyong tangkilikin. Pinupuri ko ang puon na sa akin ay patnubay. Kahit gabi, diwa niya ang sa akin umaakay. Nababatid ko na siya'y kasama ko oras-oras. Sa piling niya kailanmay, hindi ako matitinag. Diyos ko ang aking dalangi, ako'y iyong tangkilikin. Kaya't ako'y nagdiriwang, ang diwa ko'y nagagalak. Ang lagi kong nadaramay, hindi ako matitinag. Pagkat di mo tinutulutang, ang mahal mo ay malagak sa balon ng mga patay upang doon ay maagnas. Diyos ko ang aking dalangi, ako'y iyong tangkilikin. Ituturo mo ang landas na buhay ang hahantungan. Sa piling mo'y madarama ang lubos na kagalakan. Ang tulong mo'y nagdudulot ng ligayang walang hanggan. Diyos ko ang aking dalangi, ako'y iyong tangkilikin.
ngayong gawa ng Diyos, magdiwang tayo ng lubos. Purihin ang manunubos. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, dali-daling umalis ang mga babae ng libingan. Pinagharian sila ng magkahalong takot at galak, at patakbong nagpunta sa mga alagad upang ibalita ang nangyari. Ngunit sinalubong sila ni Jesus at binati, at lumapit sila, niyakap ang kanyang paa at sinamba siya. Sinabi sa kanila ni Jesus, "Huwag kayong matakot. Humayo kayo at sabihin sa mga kapatid ko na pumunta sila sa Galilea at makikita nila ako roon." Pagkaalis ng mga babae, pumunta naman sa lungsod ang ilan sa mga kawal na nagbabantay sa libingan at ibinalita sa mga punong saserdote ang lahat ng nangyari. Nagtipon-tipon ang mga ito, at matapos makipagpulong sa matatanda ng bayan, sinuhulan ng malaki ang mga kawal at inutusan sila na ganito ang ipamalita: "Samantalang natutulog kami kagabi, naparito ang kanyang mga alagad at ninakaw ang bangkay." Sinabi pa nila, "Huwag kayong mag-alala. Makarating man ito sa gobernador, kami ang bahala." Tinanggap ng mga bantay ang salapi at ginawa ang bilin sa kanila. Hanggang ngayon, ito pa rin ang sabi-sabi ng mga Hudyo. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magkahalong kagalakan at takot ang naramdaman ng mga babae nang ipaalam sa kanila na ang Panginoong Hesus ay muling nabuhay. Kaya nga magkahalong galak at takot. Galak dahil sinong hindi matutuwa nang sabihin sa kanilang muling nabuhay ang Panginoon. Kaya nga napuno sila ng kagalakan. Dahil ang pagkabuhay rin ng Panginoon ay tanda ng tuloy-tuloy at wagas ng pag-ibig ng Diyos. Kaya una nilang naramdaman ang kagalakan. Tayo rin ang unang kaloob ng pagkabuhay ni Jesus, kagalakan. Walang Kristiyano ang hindi nagagalak sa Panginoon. Tatak natin bilang mga nagising sa katotohanan na ang Panginoon ay buhay. Tatak natin yung kagalakan. Kung meron tayong hatid sa mundo bilang mga Kristiyano na nananalig na ang Panginoon ay buhay, yung kagalakan. At lahat ng tao, kahit hindi perpekto buhay natin, mahalaga yung kagalakan sa ating puso. Yung kagalakan ang lakas natin. Kaya yan ang unang naramdaman ng mga babaeng ito at kinalaunan lahat ng makakaalam na ang Panginoon ay buhay. Yung kagalakan. Yan ang unang katangian natin bilang mga alagad ng Panginoong muling nabuhay. Pero may kahalong takot, sabi nga, yung kagalakan nila may kahalong takot. At saan nanggagaling yung takot?
Nanggagaling yung takot sa tanong na ano na ngayon na ang Panginoon ay muling nabuhay. Ano ang magiging consequence nito? Ano ang magiging hamon at challenge nito? Yun ang madalas panggalingan ng takot. Yung responsibilidad na kasunod. Tayo rin, kapag natutuklasan natin ang Diyos na kumikilos sa buhay natin, una, siyempre nagagalak tayo, pero may kahalong takot. Kasi alam natin merong mababago sa buhay natin. Meron tayong mga bibitiwan, meron tayong mga tatalikuran, meron tayong iiwan. Minsang tanggapin natin ang Panginoon sa buhay natin. Ganito ang kwento namin nung matuklasan namin yung mga bokasyon namin. Nung matuklasan namin na tinatawag kaming magpare, siyempre natutuwa kami. Nung meron kaming pakiramdam ng kagalakan at kalayaan. Kapag natutuklasan mo kung saan ka tinatawag ng Panginoon, nakakaramdam ka ng galak at kalayaan. Dito ka pala tinatawag. Pero may kahalong pangamba. May kahalong takot. Kasi nga, merong mababago. Merong mga bibitiwan. Merong mga tatalikuran. Merong mga iiwan. At yun yung nakakatakot. Ano-ano ang dapat iwanan para tumugon sa Panginoon? At anong mga hamon ang haharapin? Anong mga responsibilidad? Ganyan din tayo kapag natutuklasan nating tinatawag tayo, lalo na maglingkod sa Panginoon. Anong isasakripisyo natin? At anong hamon at tungkulin ang ating haharapin? Doon ang gagaling yung takot natin. Makatugon kaya tayo? Kaya kaya natin? Karapat-dapat ba tayo? Kaya yung galak natin nahahaluan ng pangamba. Pero sabi nga ng Panginoon, huwag matakot. Kung may pangamba man sa puso natin, huwag nating hayaan yung pangamba ang mangibabaw. Huwag nating hayaan yung takot na pigilan tayo. Huwag maging hadlang yung takot. Palakihin natin yung tiwala natin sa Panginoong tumatawag sa atin. At yung kagalakan, yun nawa ang manaig sa puso natin. Talunin ng galak anumang pangamba at takot na nadarama natin sa pagtugon sa Panginoon. Yung pagmamahal niya, yung patuloy niyang presensya, yung pagpapatawad niya sa atin, at yung kalooban niya na tayo ay tawagin, yon ang ikagalak natin. At yung kagalakan na yan ang maging sigla at lakas natin sa pagtugon. Kaya nga, nagagalak tayo pero natatakot. Pero manaig yung kagalakan. Ito ang maging gasolina natin sa ating pagsisilbi at pagtugon sa Panginoon. At ang kagalakang nadarama natin ay ibahagi natin sa mas maraming tao. Kaya ng ating misyon, tayong nakakilala sa Panginoong buhay na kumikilos sa buhay natin, ibalita rin natin, ibahagi natin ito sa lahat. At yung kagalakan, ihawa natin, lalo na sa maraming mga taong nawawala ng pag-asa, naghahanap, at ang presensya ng Panginoon hindi pa nila natutuklasan sa kanilang buhay. Maging instrumento tayo para matuklasan din ng marami na ang Diyos ay buhay. Kailangan lamang nilang magising at imulat ang mga mata. Kaya hawahan natin ang lahat ng kagalakang natuklasan natin sa Panginoong buhay at muling nabuhay.
Sa gitna ng ating kagalakan dahil nagtagumpay si Kristo sa kamatayan at siya'y niluwalhati, ilapit natin sa Diyos Ama ang ating mga pangangailangan. Ating itugon, Diyos na nagtagumpay, pagpalain mo kami. Diyos na nagtagumpay, pagpalain mo kami. Ang simbahan naway magpanibago kay Kristong muling nabuhay at maghatid na mensahe ng pag-asa at pag-ibig sa buong mundo. Manalangin tayo sa Panginoon. Diyos na nagtagumpay, pagpalain mo kami. Ang mga pinuno ng pamahalaan naway hindi matakot mamuhay ayon sa katotohanan. Manalangin tayo sa Panginoon. Diyos na nagtagumpay, pagpalain mo kami. Ang kapayapaan ng Panginoong muling nabuhay naway manahan sa ating mga puso at sa ating mga tahanan at lumaganap sa buong mundo. Manalangin tayo sa Panginoon. Diyos na nagtagumpay, pagpalain mo kami. Tayo bilang isang pamayanan, naway magbahagi sa lahat ng ating nakakadaupang palad ng masayang balita ng muling pagkabuhay. Manalangin tayo sa Panginoon. Diyos na nagtagumpay, pagpalain mo kami. Ang mga mananampalatayang namayapa sa kanilang pagkamatay na kasama ni Kristo, naway makabahagi sila sa kanyang kaluwalhatian. Manalangin tayo sa Panginoon. Diyos na nagtagumpay, pagpalain mo kami. Tahimik nating idalangin ang ating mga pansariling kahilingan. Muli nating alalahanin ang mga kapatid nating humihiling ng ating dasal, lalo ang mga may mga mabibigat na kahilingan sa Panginoon. At ipagdasal natin ang mga kapatid nating nagpapamisa sa ating pagdiriwang ngayon. Panginoon, manaig nawa sa mga puso namin ang kagalakan at daigin nito ang takot na aming nadarama sa pagtugon sa iyo. Nawa maibahagi namin sa mas maraming mga tao ang kagalakan at pag-asa ng muling pagkabuhay. Ikaw na aming Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen. Pag-aalay namin sana ay kalugdan mo, isang bayan na nagpupugay, nagmamahal sa'yo. Saan yun itong tinapay na nagdudulot ng buhay at alak na sagisag ng bigay mong kaligtasan. Pakinggan mo kami, mapagkalingang Diyos. Itulot mong sarili namin laging maihandog sa banal mong hapag ngayon, amin ang ginaganap. Manalangin kay mga kapatid upang ang paghahain natin kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan, at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tunghayan mong mga alay ng iyong sambayanan upang ang iyong binigyan ng bagong buhay sa pagsampalataya sa iyong ngalan at pagkadalisay nung sila'y binyagan ay makapakinabang sa ligayang walang katapusan. Sa pamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo,
magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaasa namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikay aming pasalamatan, lalo ngayong pinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Ang iyong anak na minamahal ay naghain ng sarili niyang buhay. Siya ang tupang maamong umako sa kaparusahan upang mapatawad ang kasalanan ng sanlibutan. Sa pagkamatay niya sa banal na krus, ang kamatayan namin ay kanyang nilupig. Sa pagkabuhay niya bilang manunubos, pag-asa at pagkabuhay ay aming nakamit. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, Hosana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, ginawa kanyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, itong aking katawan, na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot niyang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bagot walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa kapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay gunitain, sarili ay inihain, bilang pagkait inumin, pinagsasaluhan natin, hanggang sa siya ay dumating. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapatin kaming lahat makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikrarangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, amen, amen. Amen, hallelujah. Puri ng Diyos, puri ng Diyos. Amen, hallelujah. Amen, amen,
Tinuruan tayo ni Jesus na tawaging Ama ang Diyos, kaya't ipahayag natin ito ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, Sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo. Dito sa lupa para lang sa langit, bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo ang aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Inihiling namin kami yadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya, huwag ang aming pagkakasala, pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Narito ang ating Panginoong Jesucristo, ang ating buhay at muling pagkabuhay. Siya ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
basbasan, hinati tiniyalay. Buhay na ganap ang sami kaloob at pagpaparang walang hanggan. Basbasan ang buhay naming handog. Naway matulad sa pag-aalay mo. Buhay na daanang lubos sa mundong sa pag-ibig ay kapos. Ikaw, Jesus, ang tinapay ng buhay. Binasbasan, hinati tiniyalay. Buhay na ganap ang sa aming kaloob at pagsasalong walang hanggan. At pagsasalong walang hanggan. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, naway masaganang pakinabangan ang piging ng pagkabuhay upang sa pagtahak sa landas ng kaligtasan, kami maging marapat sa iyong mga pagpapalang bigay sa pamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumaiyo rin. at pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang kapayapaan ni Kristo. Aleluya, aleluya. Salamat sa Diyos. Aleluya, aleluya. Palakpakan natin ang Panginoon. Humayo't ihayag, purihin siya, at ating ibunyag, awitan siya. Pagliligtas ng Diyos na sa krus ni Jesus, Ang siyang sa mundo'y tumubos, langit at lupa siya'y papurihan, araw at tanay siya'y parangalan. ating pagdiwang pag-ibig ng Diyos sa tanan